Malapit nang pumatak ang nakatakdang oras ng duelo sa pagitan ni Manning at ni Kalik. At ang pustahan ay ang susi na espada at ang mutya ni Kalik. Sandaling oras bago mag-umpisa yung laban, sunod-sunod nang sinindihan ang papaikot na sulo. Sa pagdadausan, sa labas naman nito ay ang iba pang lahi ng aswang na nandoon para panoorin ang laban. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon. Mag-subscribe po kayo sa ating channel at mag-follow po sa ating page. Sapakin ang like button. Eto na. Mag-warm up na po tayo para sa laban. Akala mo tayo yung lalaban, no? Nangingialam ba? Nag-uusap-usap na ang mga aswang habang si Kalik ay nandoon na naghihintay sa isang sulok ng bilog na siyang magsisilbing entablado ng labanan. Nagbubulong-bulungan pa ang ibang lahi at yung mga mata nila ay patingin-tingin kay Kalik na parang pinag-uusapan siya. Sa pagdating naman ng dalawang magkapatid, "Nako, yan ba yung dalawang magkapatid na sinasabi nilang dalawang tore ng gabunan?" Bulong-bulungan ng ilan sa mga aswang na nandoon nung makita nila si Nurem at Naim. "Balita ko, malalakas daw ang mga yan. Tinalo nila yung grupo ni Agares, yung mga kalibunan." Dagdag na usapan ng mga to na pabulong-bulong. Tanyag din pala itong magkapatid na Nurem at Naim. Pero parang si Kalik, hindi man nila pinapansin. Parang hindi pa siya kilala sa komunidad ng mga aswang. May tumunog na turotot ng di kalayuan. Napalingon ang lahat. At nang masipat nila ang paparating, yun ay si Manning, kasama ang iba pang aswang na kanyang kalahi. Mayabang talaga si Manning. Umintrada ito ng Ingrande. At pagdating niya sa lugar, Makinig kayo! Maraming salamat sa inyong pagtalo. Sana ay matuwa kayo sa panonood sa pagpatay ko sa aswang na gabunan. Kilalanin nyo ang nagmana ng mutya ng maalamat na si Dante, si Kalik." Sabay turo nito sa kinaroroonan ni Kalik, kasama si Tandang Arturo at yung magkapatid. Pati nga si Miela at Kiaan ay nandoon. Sinabi niya yon ng punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Si Kalik naman ay parang wala namang pakialam sa pinagsasasabi nitong si Manning. At kalmado lang ito na naghubad ng kanyang damit. At inabot ito kay Nurem. "Ingat ka, kapatid." Wika ni Nurem. Sabay tapik naman ni Naim sa balikat nito. "Pag may nangialam sa laban, Kalik, asahan mo, tutumbahin namin agad ni Nurem, kahit ano pang lahi yon." Wika naman ni Naim. Sabik na ang mga manonood at ang grupo ni Manning. Nang naglakad na si Tandang Arturo sa gitna ng pabilog ng mga nakatulos na sulo, sinimulan niyang magsalita. "Gusto kong malaman nyo na nasa maayos tayong pwesto para sa pagdadausan ng laban. Mga kaibigan, may sabulag ang baluarte na to at hindi malalaman ni numan yung nasa labas ng baluarte na nandito tayo para mapanatili ang sikreto ng pamumuhay nating mga aswang. Kaya naman, ibinibigay ko sa inyo, Manning at Kalik." Sumenya si Tandang Arturo sa dalawa na umabanti na sa magkabilang panig ng bilog.
Mga kaibigan, ngayong gabi ay masasaksiyan nyo ang kumbate ng dalawa nating kaure. Sila ay nagkasundo na gawin sa makalumang estilo ang pagsasaayos ng problema. At nang ganon ay wala nang maganap pa na digmaan sa pagitan ng partido nila. Alam nyo ang batas dito. Isa lang. At yon ay kamatayan ng isa sa kanila para tanghaling panalo ang isa. Sige na, tanda. Alam ni nila yan. Katig-kati na akong patayin niyang kasama mo eh. Pasingit na salita ni Manning. Kung ganon, umpisahan na ang laban. Lumakad na si Tandang Arturo papalabas ng bilog at dumaan ito sa tabi ni Kalik. Gumagamit yan ng iba't ibang mutya, Kalik, para siya ay lumakas. Abangan mong gamitin niya iyon at maabot ang hangganan ng kanyang mutya na gagamitin. Doon ang pagkakataon mo para siya ay patayin. Hindi naman na sumagot si Kalik at tumangulang ito ng konti kay Tandang Arturo. Tahimik ang lahat sa panunood at habang lumalakad ang dalawa ng papaikot, parang nagpapakiramdaman pa sila kung sino ang unang gagalaw. Nakatuon ang mga mata ng mga manonood sa kanila. Pagsayaw ng apoy sa pag-ihip ng hangin, katahimikan ang bumalot sa lugar o entablado nitong dalawa. Agad na umatake si Manning gamit ang kanyang mga kuko. Mabilis din itong si Manning kasi halos mahiga na si Kalik sa pagliyad nito sa pag-ilag niya. Pagbangon ni Kalik sa kanyang pagkakaliyad, agad naman na tumugon ito ng kalmot din sa bandang tagiliran ni Manning. Pero nailagan ito ni Manning ng mabilis. Pagkatapos ng atake nito, agad na umatras ito ng distansya ng papatalon. Angil ni Manning. Sabay atake agad nito ng papasulong. Sinalubong naman yon ni Kalik at tumumba sila sa kanilang salpukan. At nagpagulong-gulong itong dalawa sa lupa na nagbubunuan ng lakas sa lakas. Ramdam ng bawat nanonood ang higpit ng laban. Napapalunok na lang ng laway yung iba sa panonood at yung iba naman ay napapahigpit na lang yung kapit sa mga kawayan na may sulo. Habang nakikita nila yon, ng ilang sandali ng bunuan, tumalsik si Kalik sa pagsipa nitong si Manning. Pagtalsik naman ni Kalik ay halos padapa na ito sa lupa at ginamit nito ang kanyang mga kuko sa daliri upang patigilin ang puwersa ng pagtalsik niya. May mga sugat na itong dalawa sa katawan dahil rin sa tumagal nila na bunuan ng dikitan. Tumayo naman itong si Manning pagkatapos ng pagsipa niya kay Kalik kasi nasa ilalim ito ni Kalik nung ginawa niya yon. Tumayo rin si Kalik. Malakas ka, pero tignan ko lang kung makakatama ka pa. Wika ni Manning. Umitim ang katawan ni Manning at humaba na ang mga pangil nito. Kasabay nun ay ang pagtubo ng kanyang mga balahibo sa katawan at humaba rin ang kanyang nguso. Pero yung ilong nito ay sa itsura ng baboy. Makalumang aswang sila. Sinasabing sila ang orihinal na lahi bago ang mga bangkilan na itsurang baboy ramo. Pero si Kalik, parang hindi naman siya nagulat nung makita niya yon. Agad na umatake na naman itong si Manning na nasa anyong aswang na. Pero ang ginawa ni Kalik, bago pa man umabot sa kanya ito, umabanti si Kalik ng takbo ng papatalon
at pahalang. Yun bang sisipa ka sa baba ng pa-slide? Ganon yung ginawa ni Kalik. Hindi naman agad nakayuko itong si Manning dahil lumaki na nga ito sa pagsaaswang niya. Sinadyang patamaan ni Kalik ang isang paa nito para tumumba. Nang napatid ni Kalik si Manning, agad napapatumba na ito sa harapan. Habang nakahiga na si Kalik sa pagpatid nga niya, gumulong ng mabilis si Kalik sa kanyang kaliwa. Saktong pagbagsak ni Manning ng padapa sa lupa, ay siya namang pagbangon ni Kalik. Sabay baon ng kanyang mga kuko sa likod ni Manning. At agarang sinakyan ni Kalik itong si Manning sa kanyang likod habang nakadukdok ito sa lupa. Agad ay dinakma ni Kalik ang ulo ni Manning. Babaliin na ni Kalik ang liig nitong nagsaaswang na si Manning. Nang nagsalita ito ng, "Kalik! Kalik! Maawa ka! Suko na ako! Suko na ako, Kalik!" Wika ni Manning. Kumalma si Kalik kasi parang nauulol na siya kanina nung babaliin niya yung liig ni Manning. Lumuwag ang pagkakahawak ni Kalik sa ulo ni Manning. Nang biglang sumigaw si Tandang Arturo, "Wag! Wag, Kalik! Patayin mo na!" Pagkakasigaw nun ni Tandang Arturo, ay siya namang bigla ang paggalaw ni Manning ng puwersahan upang bumangon ng papaikot mula sa pagkakadapa niya. Mabilis niya yung ginawa. At pag-angat ni Kalik mula sa likod, tumumba siya. Huli na bago malaman ni Kalik, paparating na yung malalaking kuko sa dibdib niya. Buti na lang at nakaatras pa ito ng konti. Kung hindi, bumaon na yon direkta sa kanyang puso. Pero malalim pa rin yung natamong sugat nito sa kanyang dibdib. 3 hiwa yung tumama doon. At dahil nga doon, ay dali-daling dumistansya agad si Kalik. Pagkatapos nun ay "Malaking pagkakamali mo, Kalik. Dapat ay pinatay mo na ako nung may pagkakataong ka pa. Ngayon ay hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. Ang mutya!" Wika ni Manning sa mga kasamahan nito na nanonood ng laban. May pumasok sa pabilog na mga sulo na isang kasamahan ni Manning. Agad naman na nagkaroon ng reaksyon mula sa dalawang magkapatid, si Naim at Nurem. Dahil sa pagpasok nun sa kalagitnaan ng laban, aabante na rin yung dalawang magkapatid. Dahil sa tingin nila, may nangingialam na sa laban. Tsaka ganito na yung mga tunog nila. Na halos magsaaswang na yung dalawa. "Sandali!" Wika ni Tandang Arturo sa dalawa. Napapasok na sa pinaglalabanan nila Kalik. Tapos ay ginamit ni Tandang Arturo yung dalawang kamay nito para awatin yung magkapatid. Hinarang niya ito. "Tandang Arturo, hindi ba pandaraya yan? May nakikialam na sa duelo." Hindi naman niya inatake si Kalik." Sinasabi yun ni Tandang Arturo habang tinitignan naman nila yung gagawin ng isang kasamahan ni Manning na umintrada sa kalagitnaan ng labanan. May inabot ito kay Manning na parang isang bato na gabutil lang. Pagkatapos ay bumalik na rin ito sa labas sa kanyang dating pwesto. "Papipigil kami ngayon, Tandang Arturo. Pero pag dumating ang pagkakataon, hindi namin basta-basta panonoorin na lang si Kalik na mamatay dito.
at mawalan ng ama ang aming pamangkin na si Kiaan. Magkakagulo na kung magkakagulo. Magkakaubusan muna kami ng lahi ngayong gabi pag nangyari yon. Naiintindihan ko, Naim. Hindi ko na rin kayo pipigilan sa pagkakataong iyon. Salita ni Tandang Arturo. Sa mga kaganapan, hindi na nila napansin si Miela na nasa tabi rin nila. Nakalmado lang habang nanonood sa kanyang asawa. Pati nga si Kiaan ay tahimik lang. Samantalang yung dalawang magkapatid ay halos magwala na. Tawa naman ni Maning sa pangkasalukuyang laban. Kayong mga nanonood, panoorin nyo ang tunay na kapangyarihan. Linunok ni Maning yung inabot ng kanyang kasamahan na mutya. Nang magawa niya yon, ay mas lalong kumapal ang mga balahibo nito sa katawan at humaba pati ang braso nito, pati ang kanyang mga pangil at kuko. Simulan mo nang magpaalam, Kalik. Agad na umatake itong si Maning kay Kalik. Pagkabigkas niya nun, humanda naman si Kalik sa pag-atake nito at nakipagsabayan kay Maning na nakaanyong aswang na at may isa pang mutya. Nagbunuan sila pero agaran din na tumalsik ulit si Kalik sa puwersa ni Maning at may tama na naman ito ng malaking kalmot sa kanyang balikat. Napahiga si Kalik sa kanyang pagtalsik pero bumangon ulit ito at ang nakapagtataka, nakita ni Tandang Arturo sa mga mata ni Kalik na walang bahid ito ng takot kay Maning. Dinuraan ni Kalik ang kanyang mga palad, tapos ay ipinahid nito sa kanyang mga sugat. Sa kauna-unahang pagkakataon sa laban, binasag na ni Kalik ang kanyang katahimikan. Lalabanan na kita ng parehas, wika ni Kalik. Sabay dinilaan nito ang bahid ng kanyang dugo sa kanyang mga kamay na parang aso. Sandali ang lumipas. Nagsagabo ng aswang na si Kalik. Nagimbal ang lahat ng manonood sa kanilang nakita. Pati si Tandang Arturo ay napaatras ng 3 beses na hakbang sa pagkakakita niya sa anyong gabunan ni Kalik. Halos kasing laki ito ni Miela. Ang kaso lang, meron na itong sungay na parang sa toro. Hindi nalalayo sa isang demonyo ang itsura ni Kalik. At yung mga mata nito ay kulay abo. Yung buhok naman nito sa katawan niya ay sing-itim ng uling. Sa pag-angil ni Kalik, bigla na lang namatay ang mga sulong nakapalibot na pabilog sa pwesto nilang naglalaban. Tanging ang liwanag na lang ng buwan ang nagsilbing ilaw sa lugar na yon. Kitang-kita pa rin naman ng mga aswang ang nagaganap na labanan dahil sa pabor naman sa kanila ang dilim sa kanilang paningin. Kaya agad-agad ay umatake na si Kalik kay Maning. Sabay angil nito. Agad sa kanilang muling pagsasalpukan, natumba si Maning at napahiga sa lupa sa pagkagat ni Kalik sa balikat nito at tsaka niya itinumba. Nang nakahandusay na si Maning sa lupa, inapakan ni Kalik ang dibdib nito at biglang
isa yung alulong mula kay Kalik na nagpapahiwatig na ang lipi nila ang may superioridad sa lugar. Pagkatapos ng alulong na yon, ay pinulot niya si Maning ng dalawa niyang kamay at binuhat niya ito. Ito ang karangalan na sinasabi mo. Kalik! Salita ni Maning na hindi na natuloy dahil kinagat ni Kalik ang ulo nito at tinanggal sa kanyang katawan. Binitbit ni Kalik ang katawan ni Maning sa harapan ng mga kalahi nito at linaglag sa lupa. Sabay bumalik na si Kalik sa anyong tao. Habang hubot-hubad si Kalik sa mga oras na yon, ang mga kasamahan ni Maning ay lumuhod sa kanyang harapan at may isa pang lumapit kay Kalik. Nakauri ng mga yon na may hawak nung espada. Lumuhod din ito sa kanya, sabay taas nung espada na mas mataas sa ulo niya na nakaluhod, napapalapad sa harapan ni Kalik na para bang inaalay na ito kay Kalik yung espada. Hindi ko kailangan yan. Salita ni Kalik. Grabe! Palakpakan tayo. Alright, ang tindi nun. Grabe, nakakagigil tong episode na to. Kaso, ang dami kong puyat dito sa episode na to. Pero ayos lang yon mga kabagis. Basta alam kong nandyan kayo na nakikinig. Malamig ng panahon no mga kabagis. Malamig na yung simoy ng hangin eh. Kaya naman, isigaw na natin ang inyong mga pangalan. Shout out po sa unang espada member ko, kay Miss Tia. Miss Tia, salamat po sa financial support. Shout out po kay Rosebel Repedro. Shout out po kay JR Repedro. At shout out din po kay Jason Repedro. Shout out din po kay Shane Lovejan Narvaza. Ayun. So, abangan ang part 17. Salamat sa tunay na suporta.